Okay guys, kwentuhan lang tayo no sa mga kapwa nating OFW dyan na na-homesick na sa pamilya nila, lalo na yung mga baguhan na mga OFW kadarating lang dito sa abroad. Usually kapag ka na-homesick kasi tayo, yung utak natin walang direksyon no, parang gusto na natin na umuwi na tayo kasi namimiss na natin yung mga pamilya natin. Homesick, normal naman yan yung pagiging homesick no. So bali 6 na taon na tayo dito sa Qatar. Share ko lang sa inyo, meron akong tips na para hindi kayo panlaban sa homesickness mga idol. So unang-una, yung mga kinikita ninyo, wag niyong ipadala lahat sa pamilya ninyo mga idol no. Magtira kayo palagi sa sarili ninyo pang emergency ninyo ganyan. Kahit pa gaano yung kalit yung sahod ninyo, kagaya ko, 1.5 lang yung sahod natin dito, pero nagtatabi tayo dito ng pang emergency natin. Alam nyo, kapag mag-isa nyo dito sa abroad, sarili nyo lang talaga masahan ninyo. So kahit yung mga tropa ninyo, makalapit ninyo dito, may tulong lang naman yan, mga 10 real, 20 real, ganun. Pero pagka nagka-emergency ka, sarili mo lang talagang matatakbuhan mo rito pagka nagkasakit ka. So mag-isa mo lang talaga. Hindi naman sa pagdadamot yung bagay na yun mga idol, no? Kasi nga dapat intindihin din ng pamilya natin na nasa Pilipinas na mag-isa't nga tayo dito. At saka isa pa, kapag nagtitipid tayo rito, turuan din natin yung mga kapamilya natin sa Pilipinas na magtipid din. So, para alam din nila yung value ng pera na kinikita natin. Hindi naman basta-basta mahirap pong magtrabaho dito sa abroad. No? So, yung mga OFW dyan, relate dyan sa sinabi natin na yan. No? Sa mga matatagal na sa abroad, pwede kayong mag-suggest pa kung may mga life hacks pa kayo tungkol sa buhay sa OFW. Mag-comment lang kayo sa baba. Pangalawa mga idol, kapag na-homesick kayo, dapat lagi kayong nakikipag-communicate sa mga mahal nyo sa buhay. So wag kayong magmukmok sa tabi, no? So lagi ninyong kinakausap yung mga anak nyo, asawa nyo, magulang nyo, mga kapatid, dahil nga nakakalungkot dito. Kung may mga problema kayo, lagi nyo lang kayong mag-share ng mga problema nyo sa mga mahal nyo sa buhay. So napaka-importante nyon. So sa mga kamag-anak naman namin, mga mahal namin sa buhay sa Pilipinas, huwag nyo naman kalimutan na kamustahin yung mga mahal nyo sa buhay na nasa abroad. Kasi nga po, napakahirap po ng buhay dito sa abroad. So lonely po ang buhay dito. So mag-isa kami dito, wala kaming katuwang. So kayo lang yung kasama namin daily. Buti nga ngayon may mga may mga video call na nakakausap mo ng mga pamilya mo. In real time pa, video call talaga. So unlike nung 10 years ago, 20 years ago, yung mga OFW, medyo pahirapan pa. Parang 30 years ago, 1980s, 1990s, napakahirap ng makipag-communicate sa Pilipinas. Letter pa lang noon yan. Matagal pa bago dumating yung letter mo. So ngayon, may video call na. So napakaganda na ngayon. So wag niyong kalimutan makipag-communicate sa mga mahal niyo sa buhay. At syempre, yung pangatlo mga idol is make friends. Kailangan na may mga kaibigan ka rito. Iwasan mo lamang yung mga ibang mga tao rito, no? Kasi minsan yung mga kapwa natin Pilipino, tukso minsan na tutuksuin ka, bad influence. So piliin nyo na lang syempre. So no man is an island, kailangan may mga kaibigan ka rin dito. At saka chance mo na rin dito para mamasyal sa mga iba't ibang lugar dito sa abroad, no? Na hindi mo pa napupuntan sa Pilipinas. So kung may mga tropa ka rin, iba lang din, no? So parang nalilibang ka rin. O kahit na wala ka namang mga libangan sa labas, at least may mga kaibigan ka namang nakakausap. So wag lang, iwasan nyo lang makipagrelasyon sa mga ibang babae ganyan. Sus Mario Joseph, wag nyo gagawin yan mga idol.